Good day mga ka-fixit! Paano nga ba ang tamang pagtansya ng distansya sa pagparada? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Okay mga ka-fixit, so para sa episode na to, marami-rami na rin yung mga nagre-request ng video na ito mga ka-fixit, yung tamang pagtansya ng distansya kapag tayo ay pumaparada. So ini-mount ko po itong ating GoPro sa ating noo, no? At na-level ko po yan sa ating mata mga ka-fixit. Ayan, upang mas makita nyo po kung ano po yung nakikita ng aking mga mata. In that way, mas maiintindihan nyo po yung aking ipinapaliwanag or aking ibinabahagi sa inyo. So, naka first person view po tayo ngayon mga ka-fixit, no? Para tayo nagka-counter strike, no? Mga ka-fixit, sa mga kapwa ko naglaro dyan ng counter strike, mga batang 90s. Okay? So gawin natin yan mga ka-fixit, no? Yung tamang pagtansya ng distansya. So marami, no? Marami sa mga baguhang drivers pa lamang ngayon, mga baguhang nagmamaneho, yung very anxious, no? Very anxious at syempre very cautious kapag tayo ay pumaparada. Ako man, naranasan ko rin yan nung bago-bago pa lamang ako natututo magmaneho, no? Naakala ko napakalapit ko na doon sa sasakyan na nasa unahan, pero in reality pag sinilip ko malayo pa pala, no? May ganong effect po kasi kapag ka nakaupo ka dito sa loob, no? At ano yung nakikita mong sasakyan sa labas na akala mo malapit na kasi hindi mo na nakikita yung yung kalsada no? At pag malapit na sa paningin mo dito sa loob, hihinto ka na. Tapos pagbaba mo, pagtingin mo sa pagkakaparada mo, magugulat ka, ang laki pa pala ng distansya. So may ganong effect po mga ka-fixit. Yung mga ituturo ko po sa inyo ngayon na technique, no? And mga ways kung paano matansya yung distansya na yan, it may vary from car to car mga ka-fixit, kasi hindi naman po pare-pareho ang laki ng bawat sasakyan, no? Merong mga hatchback, may mga sedan, SUV, and so on. At meron naman pong mga maiksi ang nguso, may mahaba ang nguso, meron naman walang nguso, mga flat nose kung tawagin, yung mga L300 van, wala pong nguso yan. Yung mga truck, no, walang nguso yan. Pero ito, Mirage 2014 model Mitsubishi Mirage GLX. So meron po itong uso, hatchback ito, maiksi lamang yung uso niya kumpara dun sa mga regular sedan. Kagaya ng mga Vios, no? O yung Mirage na G4, no? So it may vary po mga ka-fixit. So yung mga ituturo ko sa iyo ngayon, no, pwede mong i-apply sa sa iyo, pero i-adjust mo yan base sa iyong sasakyan. Okay mga ka-fixit, so gawin na natin yan. So eto, nandito tayo ngayon sa pagkakaparada sa harapan ng aming bahay. Merong sasakyan sa unahan. So try natin, limbawa parada tayo at tatansyahin natin yung distansya natin sa sasakyan na nasa unahan mga ka-fixit. Okay? So gawin natin yan. Brake pedal muna, baba natin yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear. So ang gagawin ko, clutch biting point lang para dahan-dahan lang yung ating pag-abante. Okay? So kapag hindi ko nakita yung kalsada, hindi ko nakita yung kalsada, no mga ka-fixit, pero kita ko pa rin yung bumper niya. Okay? So most of the time sa mga baguhang driver, hihinto na yan pag ito na lamang yung nakikita mga ka-fixit, kasi syempre anxious and cautious yan, no, na baka mabangga nila yung sasakyan na nasa unahan. Pero tignan nga natin sa labas kung gaano pa kalaki yung distansya niyan. Baba tayo. O yan mga ka-fixit, kung mapapansin niyo yung distansya, no, almost a car length pa mga ka-fixit. Nasa ano yan, mga 2 metro pa yung distansya or yung layo natin sa sasakyan na nasa unahan. So try pa natin i-adjust yan. So aabante pa ako ng konti mga ka-fixit, no. Brake pedal, baba natin yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear, clutch biting point. Abante ako ng konti mga ka-fixit hanggang sa hindi ko na makita yung kanyang bumper. Okay, stop tayo. Okay, so handbrake. Hindi na natin po kita yung kanyang bumper, no? At saka yung kanyang plate number. Okay, so check natin gaano pa ba kalaki yung distansya niyan. O yan mga ka-fixit, di ba? Medyo malaki pa. Actually, nasa ano pa yan? 1 metro. Nasa 1 metro or 3 ruler na ang 1 metro po kasi is 39 inches.
So, tatlong 12 inches na ruler, regular ruler, no? Mahigit ang distansya niya. At kasyang-kasya pa ang tao, mga ka-fixit, no? Kasya pa ang motor, kasya ang tao, malaki-laki pa yan. So, try pa natin i-adjust, mga ka-fixit. Okay? So, brake pedal. Baba natin yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear, clutch biting point. Okay? Adjust natin ng konting-konti lang. Okay, stop. Okay. At this point, mga ka-fixit, hindi ko na talaga kita yung kanyang bumper. At ang nakikita ko na lamang dito, or nakikita natin dito, yung bukasan ng kanyang back door, no? So, ayan, medyo, ano na, tansya ko mula rito sa loob, malapit na talaga yung distansya natin sa kanya. So, check natin yan. No, ayan mga ka-fixit, no? Yung distansya natin sa kanya, half a meter na lang, no? Which is relatively a safe distance pa rin. Kasya pa rin maglakad dyan ng tao, no? At meron pa rin siyang space, kung aalis ng sasakyan na to, meron pa rin siyang space para maka-atras ng bahagya and makaalis sa pagkakaparking niya. So, safe na po yung distance na yan. Pero, ako po, sa pagkakaparada ko dyan, we will not be able to get out from this parking, no, with that distance. No, kailangan pa nating umatras ng bahagya para makaalis tayo safely na hindi natin matatamaan yung kanyang rear bumper, no? So, sa mga ganitong cases po, mga ka-fixit, po pwede natin gawin, kung gusto mong makaalis safely sa iyong pagkakaparada na hindi mo na kailangang umatras, no, mag-iwan ka na ng enough distance sa sasakyan na nasa unahan. So, reverse natin ng konti. Ulitin natin yung pagkakaparada na yan. So, gawin natin yung pagkakaparada na hindi na natin kita yung kanyang bumper, rear bumper, at saka kanyang plate number, no? So, gawin natin yan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Okay. So, sa ganyang pagkakaparada, mga ka-fixit, na hindi na natin kita yung kanyang plate number at saka yung ilalim ng kanyang rear bumper, tingnan natin yung distansya. Ayan mga ka-fixit, bumalik tayo sa 1 metrong layo. Okay? Which is a very safe distance, no? That's a very safe distance kung gusto nating umalis sa pagkakaparada mula dito, no, na hindi na tayo aatras. Okay, so subukan natin yan. First gear. Mag-a-apply lamang ako ng konting gas. O, di ba mga ka-fixit, nakalabas tayo sa parking. So check nga natin sa labas kung gaano kalaki yung distansya natin at nakalabas tayo ng maayos. O yan mga ka-fixit, oh. Di ba? Malaki-laki pa. So silipin ulit natin. Kung ibabalik natin sa pagkakaparada, dito banda, gusto ko kasi makita yung distansya ng bumper natin sa bumper niya dun sa ganong kalayong parking na 1 metro. Ayan mga ka-fixit, oh. Diba? Actually malaki pa. Pero kung titignan mo mula sa loob, parang babangga na siya, diba? Ulitin natin, ha. Okay, so abante ulit tayo. Na hindi na natin kita yung kanyang plate number at yung ilalim ng kanyang rear bumper. Okay. So ayan, check ulit natin. Brad, makikiano muna, babalik ko mamaya. Ayan mga ka-fixit, binalik natin sa pagkakaparada na kung saan 1 metro yung distansya. So try natin lumabas, no, without reversing. So try natin lumabas, no, without reversing.
So hinto tayo dito, silipin natin mga ka-fixit. Kasi mula rito sa view sa loob, para bang babangga na siya, no? Parang ang lapit-lapit na. Pero tingnan natin mula sa labas. O, kita nyo naman mga ka-fixit, oh. Oh, malayo pa siya. Actually, nasa almost half a meter pa yan. Pag sinukat mo yan ng ruler, parang nasa 15 inches. Around 15 to 17 inches, no? Malaki-laki pa yan. Okay? Pero mula sa loob, yung view parang babangga na, di ba? Oh, pag mula sa loob, akala mo tatama na yung bumper mo. Well, in reality, may ganito pa pala kalaking distansya. Okay? So, kapag ano po mga ka-fixit, no? Kapag tayo ay naparada, no? I-check mo, no? Yung iyong pagkakaparada, no, sa mga sasakyan na nasa unahan at nasa likuran, no, para matansya mo yung iyong sasakyan, no, kung tatama na ba or hindi. Wala naman pong masama mga ka-fixit kung bababa po tayo para silipin yung distansya, kasi kasama po yan sa pagiging driver. At ako, kung makikita kita personally na ginagawa mo yon, na sinisilip mo yung distansya, I would think na ikaw ay isang good driver, no mga ka-fixit. Hindi ko po iisipin na ikaw ay isang baguhan lamang o hindi marunong na driver. Ang iisipin ko, you're a good driver, marunong ka kasi sinisilip mo yung distansya. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo yung sasakyan at yung sasakyan na nasa unahan, no? Kung tatamaan mo na ba siya. So yun, wag po tayong mahihiyang silipin yung distansya mga ka-fixit, lalo na kung baguhan ka pa lamang nagmamaneho. Okay? At kung may kasama ka naman sa loob ng iyong sasakyan, mas maganda magpatulong ka sa kanya, no, na silipin yung distansya at i-guide ka para siguradong hindi mo tatamaan yung sasakyan na nasa unahan or nasa likuran, no? Yun kung may tiwala ka dun sa mag-guide sa iyo, yung sa kasama mong sa iyong sasakyan. So dapat may tiwala ka dyan, buong tiwala mo, no? Okay? So gawin naman natin ngayon mga ka-fixit, yung sasakyan naman na nasa likuran. Okay, paano ba tansyahin yung distansya niyan? So subukan natin yan ngayon. Okay, yung sasakyan na nasa likuran natin, si CBR nakaparada. So maatras tayo mga ka-fixit. So kapag ako umaatras mga ka-fixit, sumisilip ako sa side mirror and sa rear view mirror, pero actually I'd like to see the side mirror most of the time. At minsan din gumaganyan ako, no? Ayan. So ang reference ko sa pag-atras, ito, tumitingin ako dyan sa likuran, no? Kasi mas natatansya natin yung distansya pag dito tayo tumingin. Pag sa side mirror naman, ang tinitignan ko dyan mga ka-fixit, mostly yung pong gutter. Ayan, yung gutter, kitang-kita natin yung distansya natin sa gutter, no? And kapag ganito kasi sa side mirror, medyo akala mo sobrang lapit na nung sasakyan na nasa likuran, pero pag tinignan mo dito sa rear view mirror, ayan, sa rear window, ayan, medyo may distansya pa pala. Okay? Ayan, so hindi ko nakita si CBR, no, dito sa left side mirror natin, pero sa right side mirror kita natin na yung sasakyan na nasa likuran. And sa rear view mirror, ayan, yan yung view. Okay? So sa ganitong distansya, sa ganitong pagkakaparada, tignan natin kung gaano kalaki pa ba yung distansya niya, no, sa likurang bumper natin. So ayan mga ka-fixit, oh. Malaki-laki pa yung distansya. Nasa ano pa yan? 1 metro pa po yan mga ka-fixit. Pero mula sa loob kanina, nung tinitignan natin, akala natin sobrang lapit na, di ba? So adjust pa natin yan. Atras natin ng konti. So sa pagtansya nga pala mga ka-fixit ng pag-atras, pwede natin gawing reference points yung mga bagay na makikita natin sa kalsada. Kagaya nito, nung nakita ko kanina nung bago tayo umatras, nasa 1 metro pa yung distansya niya. So, ito pwede kong tansyahin mula dito sa aking side mirror hanggang dito sa poste na ito. Ayan, may 1 metro na distansya yan, no? Pwede kong gawing reference point yan. So, aatras tayo pero half a meter lamang. Okay, enough na yon. So, kanina nandun banda yung side mirror natin pero ngayon nandito na. So, may half a meter distance na lamang mula dito sa poste na to. So, tignan natin yung likuran. Ayan mga ka-fixit, tignan nyo.
half a meter na lamang din yung distansya ng ating rear bumper sa ating nakaparadang motor dito. May half a meter. Kagaya nung ginawa natin kanina na reference point mula dun sa side mirror natin at dun sa poste. Okay? So kung mahihirapan tayong tansyahin dahil hindi natin nakikita yung distansya ng sasakyan na nasa likuran at ng ating rear bumper, pwede natin gawing reference points yung mga bagay po na nakikita natin around the area. Okay? So, yung mga reference points nga po pala na yan, mga ka-fixit, nagkakaiba-iba yan, no? Depende sa area na iyong pinaparadaan at depende sa iyong sasakyan. So, yung mga reference points na pinapakita ko sa iyo ngayon might not work for you, but as you gain more experience in driving, no, you will be able to calculate and you will be able to figure out kung ano yung mga reference points that works for you. Okay, mga ka-fixit? So, sa pagtansya naman, mga ka-fixit, ng side, no, subukan natin yan. Naabante lamang ako. Ultimately, ang ginagawa ko sa pagtansya kapag tinitingnan ko yung side. So dito lang tayo sa kanan kasi ang iiwasan lamang natin na hindi matamaan is yung gutter. Pero dito sa kaliwa kasi wala namang gutter. Ang titingnan mo lamang dito kung may paparating na sasakyan sa kabila. Pero dito sa side na to, ayan yung gutter, no? Susubukan natin, labas tayo dito sa parking muna. Okay? So halimbawa, magpa-parallel park tayo dito. So, babalik lamang natin. Ayan. Pag nakita ko na ganyan yung itsura niya sa side mirror, parang tatama na yung rear bumper natin, no? Doon sa malapit na siya sa gutter. Ibig sabihin yung gulong natin malapit na rin. So ang gagawin ko, i-maneuver ko na siya dito sa kaliwa, no? Para makapasok tayo ng maayos sa curb or sa gutter. Ayan, mga ka-fixit. Okay? So abante ko na ngayon ng konti para madiretso natin yung ating sasakyan. Okay? At i-atras ko na siya na diretso yung ating manubela. So habang ina-atras ko siya, mga ka-fixit, sinisilip ko din dito sa ating side mirror, no, kung diretso na ba siya. Ako, ang ginagawa kong reference, mga ka-fixit, pagka pumaparada ako dito, yung guhit ng kalsada, ayun, no, yung tabi ng gutter, di ba may guhit yan, na pantay na guhit na sa pagitan ng kalsada at pagitan ng semento na nasa gutter, no. Yan yung ginagawa kong reference point para maidiretso ko yung ating sasakyan. So i-maneuver ko lang para lumabas tayo ng konti at ibabalik ko ng konti para dumiretso yung ating sasakyan, no? So sa pagparada naman sa unahan, ganun lang din. Kitang-kita naman natin at mas masisilip natin yung gutter dyan, no? Para makita natin na diretso na yung ating sasakyan. Okay? So silipin natin dun sa gutter sa gilid. So ayan, mga ka-fixit, meron tayong tamang distansya, no, sa gutter. So safe na yan, distance na yan, no, para yung running water makadaan pa din at makakadaan pa rin yung tao. Okay? Yan, so ibalik lamang natin yung pagkakaparada. Ayan, mga ka-fixit. So whenever na paparada ka at tatansyahin mo yung distansya sa sasakyan na nasa unahan, nasa likuran at yung gutter sa gilid, no, be very careful when doing it, mga ka-fixit, and drive at a very slow speed para ma-maneuver mo yung sasakyan mo ng maayos. Kasi kung medyo mabilis yung pag-arangkada at pag-atras mo, no, mahihirapan ka kasi hindi mo maihahabol yung manibela. So pwede mong gamitin yung clutch biting point kung merong easy yung iyong sasakyan, hindi ka na mag-a-apply ng gas para umandar yung iyong sasakyan at a very slow speed at mamamaneuver mo ng maayos ito. Okay, mga ka-fixit? So tandaan lamang at isa-isip mo, mga ka-fixit, na bawat sasakyan ay nagkakaiba-iba pagdating sa usapin na ito. Yung mga reference points na tinuro ko sa iyo, it might work for me, it might not work for you, pero hanapin mo yung sarili mong reference points, no, para ma-maneuver mo ng maayos yung sasakyan kapag ikaw ay pumaparada. Anyway, kapag palagi mo pinaparadahan niya, kagaya sa case namin na dito sa harapan ng aming tahanan, no,
Tansyado ko na ito at kabisado ko na yung pagparada dito, no, dahil meron din ako mga sariling reference point na ginagamit dito para eksaktong-eksakto yung pagkakaparada ng sasakyan namin sa harapan ng aming tahanan, kagaya lamang ng poste na to, nung halaman na yan, yung gate namin, no, sa madali ko na siyang natatansya, no. So yun, hanapin mo lang yung reference points that works for you and your car, no, whenever you're parking. I do hope na sana may natutunan kayo sa video episode natin ngayon at may apply nyo ito sa inyong pagmamaneho. So that concludes our episode for the day, mga ka-Fixit, no? So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba, no? Please also follow me in my Fixit Dennis Facebook page and TikTok. Again, I'm Dennis of Fixit Dennis saying, hanggang sa muli, paalam!